afternoon. How do you say it in Malay? Alayong ba dito? Pagtindog? Alayong pagtindog, please. Kitang kita. Okay? Tatong verse niya na, Pinoy version ini, the New Testament, the book of, or the Gospel of John, verse 12, 44 to 46, si Jesus Christ in Nazareth. So, let's read together. Tumigaw si Jesus, sabi niya, ang naniniwala sa akin ay hindi sa akin naniniwala, kundi sa nagpadala sa akin. Ang nakakakita sa akin ay nakakakita din ang nagpadala sa akin. Dumating ako sa mundo bilang ilaw para hindi manatili sa bibig ang lahat ng naniniwala sa akin. Let us pray. Oh gracious God, we come again before you with hearts eager to learn and grow in your love. Father God, as we gather in worship, we ask that you open our eyes to the call of discipleship. Guide us, Father, to follow you more closely, O Lord, to live out your teachings and to walk in the footsteps of your Son Jesus with courage and humility. Equip us, O Lord, to be faithful witnesses of your grace and empower us to serve one another in love as we grow together in faith. May this time of worship deepen our commitment to you and your kingdom. In Jesus' name we pray. And all God's people say, Amen. Okay. Stretch. Come on over to the left, to the right. Jenna, how are you guys? Okay, we've come to that time again when we share whatever blessings we receive from the Lord this week. Una, blessing na ini na maiwan kita. We're blessed that we are wet here compared to California. I'm really sad for my home state. You know what they're going through, but let's pray for them, include them in our prayers. Kay grabe. Maswerte ko kita, kay puno kita ang oran, pero sobra-sobra lagi ha. So, nevertheless, let's be grateful. Amen? Anyways, may gusto mag-share? Any blessings? Danica, Karen? Memorize ko na tayo. Maupay ka akong memory na.
Yan nga pala, pero mamaya makalimutan ko. Anyone would like to come up? Going once? Ayaw ka mukha wood. Okay, come on up. Maupay nga kulok, haabong nga tanan, kay Sino, and salamat ako ng Diyos. At na yatik yung tiro, kaya sa pamagbaga, damo ng swimming pool dito. Baga kami ang kaninuwa. Kulang na. Siguro, inigisin naman pagkaton. O pwede ko na pagkakawin ito kay Kuya Doon yung sa sakit. Ito tricycle lawaran. Talaga ang ito ko ng abiyan. Sana tuloy ang ginoo ng mga simentohan naman ko before pa mag-eleksyon. Kita-kita nga amon lugan. Pero salamat na ginoo. Buhi ko diya ko rin nakaulang. Ani kita yan na. Sa mga ganaw, sa ginoo, siya makulang na bibigay na kasi doon. Hindi kami ka ka nang makaabot. Ang kabukuhan. Kasi at least hindi makuli diya pagkakaagian. Yung chocolate. Pero nalipay ako kita na ka ng mga araw ko na ati. Hira, upod na ako ng pagkain sa salamat na iyak kita dating ang dunog sa kumanan na akong pakulog, panhatag yung mga tracks, pag-share niya ako dito naka-start niya ako ng Bible study. Actually, pagkadiri pa untaan to, alam mo na ito, hirap. Pa-sharing lang muna mo. Na-bless kami kay Sister Karen. Praise God. Actually, baptized na niya, Christian na niya. Pero, naging ano talaga niya, maihag niya talaga wala yung makakapin. So, pakasabot niya na may dito gathering. Yan na nag-request mo. Bakit ko naman kapag-Bible study? Mamamati hiya. Kasi na-miss na doon yung pulungan nino. So, salamat ang nino. Bagan, sign ito. May itong dito nga lugar. Hindara kita ang nino dito para mag-share niya. Salamat. Salamat ako ng Diyos. Nanay, at ang dihapon niya. Isang makuwi na ito, hindi ako kapag ang dihapon, pero ang hiyak ako na kabataan, yung kitangatanan, salamat na natin ng Diyos sa iya. Special na panalangin, i-bless niya ako na tanang adi natin. Hawak kita, isa pang absan yung mga balatin. Pero, importante, kada unang natin na aanhin kita, makakadayaw ng mga pasalamat ako ng Diyos. Kaya tanang humayag mo, panalangin natin. Amen. Dalihan mo na jeep para mapayot. No, just kidding. Anyone else? Pwede niyo i-share? Blessing back, come on up. Okay na po yung kapong na tanan. Medyo diri pa kuskuhan. May edad pa. Mga diri pa tanto nga okay, pero okay na ito para sa Lord. And sadang na pasalamat gaan kita yan. And prayer meeting mo, maka-attend. Mga na ano, di makagawa rin maka-attend. Nasa rin ako, hey Lord, nadiri kasi ako pagkat napalya ako. Pero importante na nagkakadalaga kita na pag-pray. Isa na ito lang kita itong palimalay. Diri diyak sa nga kay tiba nga ni, mag-prayer meeting, tiba diri at. Pero diri kaya naka-focus si prayer meeting. So, di ako, liwat, bisan kung malayo na kinahabat, pray, ato na kapan ako pag-pray, pagpasalamat ang Ginoo. Nga akong pangaro, anak kong ginampo, nga sana maging okay na kami kay Julie, ang mga hapon nagka-iranan, ang sinibot, anak kong husband ba, natanganan ng iyong magkakalatian, Lord, marimali po si Pinahin mo. Marimali, warin mo kami, sadang nga, para doktor, pero ikaw na meron nga doktor para ikaw kapit na makatatambalaan. So, salamat ka Lord nga, pagaya na nakaginawain na hinkuan ko kanina rin pa kanina pag-video, salamat na kami salamat. Pamalasig lang na kami napulupan. Mag-ulman pero kailangan ko
talaga Ginoo. Everyday, kailangan ko talaga Ginoo. Kaya dire talaga nakaka-gius ko. But feeling ko kasi kulang pag di rin nakatawag at Ginoo ko sa kaadlaw. Amen. Oo, nasa rin ako, iba na ko talaga. Kung nakipid ko talaga na ako mismo na ako dyan, iba naman ako talaga yan. Maano ko, iba na ako. So, every time na baga, may ada ako problema, di rin ako sugalat at tulad. Napag nag-hilog ko na yan na, nag-pray na ako. Kung ipapasalamat ko, bisan ko, usay, wala kami sa kabalay, okay lang, Lord. Happy pa rin ako, Lord. Nag-uwi ako, Lord. Ano lagi kita ginawa, may naku pa erong. Nasa kapag-sugat na yun, Lord. Ano sa takirong? Isang sugat-sugat na takirong, nagawas ka ako sa matalo ko, Lord. Kasi ko, basta na ginawa pa. Okay pa ito. Kaya ginawa pa ito pag-book niya, magpapakita rin niya kalimutan. May napakita mission niya dapat walo. Kasi may ako din inuman na nagdamgo ba ako na nagpipray ako kasi ko abdo nga ako pag siguro ako ang pag-inom nangatugdan ko na lang ito kasi kinagpag-inam poon nagdiretso na lang iwan nito ng ilog ka nagpipray ko no ako katapos ang po ko na nun ay ngatuan na magkamay nonsense ka dihapihain ka anong ilog ko kung kaya Ate Rochelle Ate Arlene Joy Isay mo ni Jolie, saan may kami helicopter? Kasi ako sa nagluhura-harayo naman niya nag-prayer. Nag-pray man lang, magkaurong sa naghapon kami. Kaya nag-ano kami helicopter. Kasi ako, kahit ako ni Lord, baga magpa-enjoy takon green. Salamat ang Ginoo, balitaw ka. Inilijon na kasi, natin niya kaumaniyahan, niya pagkahiran, at magkada ng state, di kanya palinig ka, o hindi nakakalinig, hindi pawala. So, nalang niya niya, nadatarang niya baga, so, hindi ko lang na pagbalusin. Kasi nga, ano ba ito ang nila? Ano di makasugat? Ano ba ito pagbalusin mo? Mao man lang. Pagbat mo lang aga, na-feel ko, pagkat ito nakakalinig. Si Paila, kung ibangin may utang hindi paluyo, hindi rin ito nakalilig. Ano So, salamat nga, ani kitayanan, padayon na natong pag-serve ng Lord, yan, padayon haliya. Hindi nga tanang ka daw ang pagkain. Amen. Don't worry, dahil imo ihong kay, remember God created us perfect. Sin made us imperfect. Amen. But through Jesus Christ, God look at us as perfect. And one day, when you leave this body and you have a regenerated body, makaano siya minumog, kung ito tapong ngipon, ang buhok, puro itong mga itong. Baka nga may hilo pa kita. That's foresight nito. Right? So, anyone want to may pa? Punaray na, o Lucia? Worship team. Amen. Before we start, isang palakpak muna sa ating Lord na Diyos. Hallelujah! Oh, hallelujah! Glory be to our faithful and gracious God. So, what a blessing it is to be in the house of the Lord. Amen? With the sustaining grace He gave us every day. Ang song natin, sabi dito, one way. So, nasa John 14:6, sabi doon na, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So God came to bring salvation. So ang dala ng Panginoon is salvation. He is the way, the truth, and the life. Our salvation can be found only in Him. The message was simply, Jesus is the truth. So i-continue natin yung pamumuhay natin na yung pananalig natin nasa Diyos. May mga problema man, normal lang yan, kasi pag walang problema, walang challenge sa buhay. So basta alam natin na ang Diyos andito sa atin, and nagkagabay siya sa atin araw-araw. Amen! So let's worship the Lord. Let's offer our praises and worship to God, and let it exalt
and I long to worship thee. I'll stand here, and can flow the waters of my soul going out to thee. You are my desire, and I long to worship thee. Yes, Lord. You are my strength, my shield. You bring my spirit, You are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, you're my friend, and you are my brother, even though you are, yes, Lord, if you were king, I love you more than many others, so much more than anything. You alone, 'cause you are my strength, my shield. To you alone, you must be You are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold and silver. I want you more than gold or silver. Only you can satisfy. Oh, hallelujah. You alone I will take. You're deeper than the hour. Sing it again. I want you. I want you more than gold or silver. Only you can satisfy. Only you can satisfy. I will joy deeper than the hour.
trusting in His presence daily. Oh, to Jesus, oh, to Jesus, I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust in
Yeah. Sa taas po sa mga kapatid. Amen. Salamat sa ating Panginoon. At tayo po ay pinagpala ng Diyos. So yung mga hindi bata, doon kita, lumakit tayo sa harapan dito. Praise the Lord. Ako kayo na tulo ng tanan. May kami libre ka panhatag. Tulog na hatag kami makabugtuan. May rin pakianak kung ano yung mga kandidato na maging dadara. Wala kami kandidato kinadara. Kundi tulog, pakita naman sa Vicente. Na maging dadara. Ang ngaran na itong Pinoon sa Kristo. Amen. Ang itataas makabugtuan ko. Okay. So, yan ang tulog. Nagpapasalamat kayo ng Ginoo na alin ang makabutan ko San Vicente. Kaya nakakabuktan ko din na tulad Christian Fellowship. Nagturo sa kita. Sakto ko ang kanta. Kung nalalit kanta, I surrender all. Pagkat mapuri ka di istorya ko, Lord, I surrender all. Sa'yo madali lang kasi, isusurrender ko, pero sa'yo, pagkat minsan mahirap yung magsasabihin na isusurrender natin, di ba? Kaya dito po matetest yung pagsunod natin sa kambuto ng Ginoo, hamatag ko sa atin. So sa iyong pangalan, ayaw tayo ipakita ang tao, ipakita ang Diyos ang atong pagsurrender, makabugtan ko. Bisan ng mga tao nga sa rin nila okay ka naman, super naman kayo pagsunod ng Ginoo, bisa nagbabagyo, bisa nag-uuran, masimba kalagyapon, naglalagay na, pwede man sunod na na. Pero kay itinakinabuhi, surrender na Ginoo, waray uran, waray bagyo nga makakapugong hain mo, basta nahigugma ka Diyos. Amen? Amo ka makabuktan ko, surrender na kinabuhi ng Diyos. Waray, siya rin pangalan Romans 8 na last verse nga waray makakapahimulag kamatayon nga tanay na bagay makabugtan ko tinhingan na kay arabo pa mga panahon walang makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos. So ganun po ang surrender na kinabuhi. So yan na makabugtan ko hakulo adin aton na hindi mo babasa discipleship at pagiging follower ng aking Ginoo. So, sa iyong pangalihang Domingo, ini ang din yung matetest aton pag-alagad ng Ginoo. Din yung makikita kung hinugod itong totoo nga nag-alagad na Diyos. Kay discipleship, pag-serve niya, pagbubuto ng Ginoo. Pero yan ang akulo, ato babasahon ang sulat ni Apostol Pablo, ang Word of God, Romans 8:29, din po, yung barsahon nga bilang paggalang Espiritu ng Diyos ng pagpangarang buhay ng Ginoo, kinahangin ko nga ayaw kong lahat ay tumayo kitang tanan magkatok daw mag-pray kita nga gabayan kita hindi akong pagsunudan pagkikon pagsunod ng Ginoo, paano kita magiging masunod pagsunod at kinabuhi pagka kita makabutan ko. Labing gamhanan nga Diyos ang may naman ng oray katapusan, hangaran, hanimubugtong anak, among Panginoong Kristo. Ipapasalamat kami ng kulot, kasama po ang aking mga kapatiran. Kami po ay nagpupuri. Salamat sa mga awitin na aming pong inawit at nadama po namin ang pag-ibig mo. Tunay ang mga mensahe niyo po, Panginoon, na nais niyo po na isurrender namin ang aming buhay. Ngunit minsan napakahirap po isurrender ang aming buhay kayo. Tulungan niyo po kami o Diyos. Minsan nandiyan ang kahinaan ko namin. Minsan parang ayaw namin sapagat
Hindi po basta-basta ang pagsunod sa iyo. Ngunit sa iyong habag at awa, tulungan niyo po kami, Panginoon. Maging ating mga kapatid sa hapong ito, ipaunawan niyo po sa amin ang mga banal mong salita. Sa pangalan ni Jesus, everybody say Amen. Praise God. Ating po basahin mga kapatid, pagbasa. Romans 8:29, sabay-sabay natin basahin mga kapugtuan ko. Romans 8, unang verse, mga bata ng pakauna, o medyo madaparap na. Romans 8:29, Tagalog of Pinoy version. Kilala na ng Diyos ang mga pinili niya at pinupun niya sila para maging katulad ng anak niya, para ang anak maging panganay sa maraming pagkakapatid. Amen. So sa Romans 8:29, ating pong mababasa na nais ng Diyos na hindi lamang natin makilala si Kristo. Discipleship or paging follower ni Jesus, hindi lamang to knowing Christ, kundi nais pa ng Panginoon na tayo po ay maging kagaya ni Kristo. Huwag tayo makuntento, kilala po ni Jesus, namatay yan po sa Kalbaryo, nabanhaw, tulog-adlaw, para ang makasalanan. Ngunit sabi ng Romans 8:29, mga kapatid sa contemporary Tagalog, sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang magiging mga anak. Alam na ng Diyos. Di ba? Alam na ng Diyos kung sino po ang magiging anak niya. Ngunit sa John 1:12, mababasa din natin doon, mga kapatid, nasabi doon, lahat ng tumanggap kay Kristo ay binigyan ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. So kung atin tatanggapin ang Panginoon, magiging anak tayo ng Diyos. At ano po ang plano ng Panginoon? At sila'y itinalaga. Ang plano po ng Diyos sa iya mga tinawag, ang mga kumarawat ng Jesus, di lamang makilala natin ni Jesus. 30 years na tayo na naglilingkod, kilala natin si Jesus. Ang nais pa ng Ama, ng ating Diyos, ang makapangyarihan sa lahat niya. At sila'y, ito mga Christian, sila'y itinalaga. Tuyo niyang matulad. Anong matulad? Maging kaparehos. Maging kagaya. Maging katulad ng anak niya. Sabi dito, itinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. So, ang panganay dito sa magkakapatid, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. So, ang tawag natin dito sa church, diba? Brother, sisters, in Christ. Diba? Praise God. Ang pagtawagan natin, sister, brother. Amen? At yung pangalan natin dito, si Jesus Christ, amo na ating modelo. Ngayon, sabi ng salita, sila'y itinalaga niyang matulad, maging kaparehos, kagaya. Pero, hindi linaw na daw natin makabuktan ko, nga diri karoy ng Diyos na maging Diyos kita. Amen? Na diri liwat ang Diyos, gusto ko lang klaroon, mga kabuktan ko, nga diri ko ipasabot sabi dito, itinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus, maging katulad. Diri ko ipasabot ng kita, brother and sister, maging Diyos iha. Maging God, diri karo ng Diyos, maging Diyos kita, kaya kundi maging God nila. Diyos noon. Amen? Ngayon, paano natin magkilala o paano natin makikilala ang Panginoon, paano kita ma-express natin ang pagiging sugad ng Kristo kung di kita maaram ng ugali ni Kristo. Diba? Diba ang atong kag-anak? Siyempre ang bata, pag ang bata, pag anong yan nakikita niya kag-anak, ang iyagin bubuhan. Diba? So ganito yung makabutan ko. Sa rin example, kung ang tatay, nanay, nabuyayaw, mahilig mamuyayaw ba? Diba? So, buyayaw, manok na. Ang malikas.
yung mumura ba? Pag gising sa umaga, puro siko, putumaya, yung mga demons, mga dawala, makabutan ko. So, pag ang bata, na aniya o nagdagdag ko yan ng tatay, yan nanay, katanay ka nagmumura, nagbubuyayaw. Ang bigat ito. Nahihimo niya. Kaya no, na-adapt niya, nakikita niya na, yung sugalit yung tatay niya nagbubuyayaw. Kung ikaw tatay, nanay, o kaganak, kung ikaw tatay, sugarol. Diba? Sa bungero, ano yung anak, bata pa, kita na kung dati pag bamata ang manok, hinimas-himas, aga-aga pa. Pag dati kung naiiwanan, makabutan ko, magbibili na ito yung manok, aaram dito pag himas-himas manok. Makita niya tatay nagsasabot, nagsasabot yung tatay. Pagsasabot na ito. Kasi amo ito makabutan ko. Kung baga, bilang Kristyano, gusto natin maging disciple ng atong Diyos si Kristo, paano natin ma-adapt kung di kita maaramit niya ugali? Kailangan sabto natin ang ugali ng Ginoo. Kung paano siya magigugma, paano siya magpatawad, paano siya mag-serve, paano siya magpakumbaba. Subanon na, gayahin po natin ang ating Panginoong Kristo. Yan ang plano ng Diyos. Yan ang tinatawag na discipleship. Maging follower ng ating Panginoon. Hindi lamang know, then kilala si Kristo, kundi maging kagaya natin si Jesus. Kung paano si Jesus magpatawad, kagayahin natin yun. Mamaya, mga kapatid, itao natin ang iya ugali kung ano ang iya pagpapatawad, ang iya pagpapakumbaba, ang iya pagsunod. Maging sugat kita ng Kristo. Amen? So yan ang plano ng Diyos. Sabi pa rito, saringhan atong title, mga kabukan ko, you were created to become like Christ. Among saringhan Roma 8:29. Itinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus, maging katulad ng ating Panginoong Jesus. Sa Ephesians 4:15, sa yung papel makabukan ko, Pinoy version, instead, ang pagmamahal ang magtutulak sa atin sa pagsasabi ng totoo para mas lumago pa tayo sa lahat ng aspeto at maging kagaya tayo ni Christ. Siya ang head natin. Diba? Kanina siya ang panganay. So ngayon naman sa Ephesians 4:15, siya ang head. At sabi dito, para mas lumago pa tayo sa lahat ng aspeto, in everything, mga kapatid, maging kagaya at maging kagaya tayo ni Kristo. Karoy ba natin maging kagaya ni Kristo? Yes. Amen? Paano magsumunod, magpakumbaba? Lord, karoy ko maging sugad ay kung hato na akong sugad kanina, anak, karoy niya maging sugad din niya tatay. Hindi ako nababatian nga, anak, ay sa niya, ay doon na ay doon ulit ang tatay. Mo ba yun akong pagkaupay, pero kung idol niya hindi pakaraot, di rin maupay. So ngayon dito, nais ng Diyos, sa verse na ito mga kapatid, sulat ako sa Pablo, na upang sa lahat ng bagay, sa lahat, ay maging katulad tayo ni Kristo. So okay. Gusto na ito maging katulad tayo ni Kristo? Alamin po natin ang salita ng Diyos. Sapagkat, sabi ko pa nga, dinhi ang Biblia, nagpapasabot ha aton kung anong iya ugali. Amen? Habang binabasa natin ang salita ng Panginoon, malalaman natin ang ugali ng ating Panginoong Kristo. Sa example, ang Panginoong Kristo, diriya judgmental. One time, siringhang balaod, ang babae ng makasasala, binabato, tubtub, mamatay. Dintaran nila ng Jesus. Ang Panginoong Kristo, ipakainahan nila, ginawa ang babae makasasala, babatong nito mamatay. Ikaw, ano para hain? Ano masasabi mo? Correct na gusto yung Ginoo. Nagsurat na yan,
Galilea. Surat Ihatuna. Tapos, nagpakyan nga raw ko. Pagbato ng Ginoo, sa rin ng Ginoo, hindi mo man na iyo mawari sala, ang una nga magbato, hindi nga babae. Pakasabot na magbabato na ako tayo, magbabae. Nakasabot nila nga makasasala magkakera. Binayaan mo na bato ng mulira. Di kang sinabibya, di kang mabata, tugtugha ka, may edad lagas ng muli. Sirihang Ginoo, hain na maglalabay hain. Sirihang babae, Ginoo ng mulira. Siyempre, ang Ginoo, bisan ni ako, di ako maghuhukuman. Lakat niyan, ayaw na pagpakasala. So, di judgmental ang Ginoo, yan ang kapanahon ng paghukuman. Namasin, kaya ang ini magkakasala ko, so din impierno ka, so din impierno, hindi po tayo judge. Amen. So, kung alam natin ang Word of God, maa-apply natin na aton kinabuhi. So, magiging kagaya tayo ng ating Panginoon yung pag-uugali niya. Ngayon, minsan, hindi naman ito palagi ang ginagamit ng Diyos para malaman po natin kung maging follower tayo ni Jesus. Sometimes, hindi po Word of God lang ang ginagamit ng Diyos para paguhin tayo. Sa plano niya na tayo na sumunod sa Kanya, maging kagaya ng Kanyang anak. Ngayon, hindi lamang Word of God, meron siyang ginagamit. Although kumpleto ng Word of God, pero ang Diyos marami siyang paraan upang tayo po ay gawing alagad niya. Okay. Sabi po nito mga kapatid, balik po tayo sa Roma 8:28. Kung babasahin po natin, Romans 8:28, alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos ng mabuti para sa mga nagmamahal sa Kanya. Sila yung mga tinawag ni Diyos ayon sa plano niya. Alam natin, sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Lahat ng umiibig sa Panginoon, magsabi niya, Amen. Amen. Praise God. Lahat tayo umiibig sa Panginoon. Mas madaling umibig sa Panginoon pag walang trials, pag walang pagsubok. Madaling magsabi, I love you, Lord. Pero pag may grabe ng problema, minsan mahirap magsabi ng I love you, Lord. Wala kami bigas. Wala, may karamdaman. May mga trials. So doon na po. Ngayon, sabi ng Biblia, lahat, alam natin, sabi na po sa Pablo, alam natin na ang lahat ng bagay gumagawa ang Diyos. Gumagawa siya. So hindi lamang ang Word of God ang matututo tayo, kundi sa lahat, maraming bagay ang ginagawa ng Diyos para sa atin. Amen? May tatlong bagay na ating pong tatalakayin at ang tatlong ito medyo hindi maganda. Bakit? Gipreach niya mga dirimopay. Pero yan po ang katotohanan. Kasi sa tatlong ating pong babasahin, sa tatlong bagay na ituturo natin ngayon, dito tayo minumulti ng Panginoon. Amen? Gumagawa siya sa lahat ng bagay. Maging sa ating pagkukulang, sa ating pagkakasala, gumagawa pa rin ang Diyos ng bagay na para sa ating kabutihan. Para tayo maging kagaya. Kaya ang purpose kasi ng Diyos na tayo ay dito, na maging kagaya ng Kanyang anak. Ngayon, nagbabasa ka ng Word of God, alam mo Kanyang ugalang ang Panginoon sa Diyos, nagagaya mo ugalang ko. Pero hindi lang sapat. Mayroong mga bagay na mangyayari sa ating mga buhay, parang hindi maganda, pero gumagawa ang Diyos ng ikabubuti para sa atin. Number one po mga kapatid, ito pong may tools na ginagamit ng Diyos. Number one mga kapatid, ito po, pwede nyo ilistahan nyo. I-take note nyo yung mga kapatid, may mga verses in it. Number one, God uses trouble to teach us to trust Him. Number one, sa likod, may notes mga kapatid. Ngayon, pagtapos
may da verse nga ililista niyo nga ayaw niyo wala ang makatiro kini tugtog-tulo ka bulan katiro kini wala premium ayaw ilabot ka. So number one, God uses trouble. Trials. Minsan gumagamit ng Diyos ng trouble or trials, tribulation, kahirapan, to teach us to trust Him. Ginamit ng Diyos yung paghihirap, trouble sa buhay natin. Bakit? Kaya sabi dito sa ating binasa kanina, for God, and we know that all God work together for good. Siya'y gumagawa para sa ikabubuti natin. All things. Diba? Lahat ng bagay. Kaya, huwag tayong pumili na, Lord, sana yung pagtuturo mo sa akin para maging kagaya ko sa iyo. Kaya gusto ko, Lord, blessing lang. Maganda lang. Easy lang yung life. Hindi tayo magkapili. Minsan ito yung ginagamit ng Diyos. Trouble. Pagsubok. I-take na kung may nakong hindi makabutan ko. Romans 5:3-4. Basa. Hindi lang yan. Natutuwa rin tayo kahit may mga problema tayo. Sino natutuwa ka may problema? Taas ang kamay. Oh, grabe yan. May problema. Taas ang kamay pag may blessing. Amen. Di ba? Pag may blessing. Pero, yun sa ating nabasa, yung Pinoy version talaga. Hindi lang yan. Natutuwa rin tayo sa natutuwa rin tayo kahit may mga problema tayo. Kasi, ito po ang dahilan. Kasi, pag nahihirapan tayo, natututo tayong magtiis. Amen. Dahil sa pagtitiis, nagiging matibay ang karakter natin at nagbubunga to ng pag-asa. So yung sabi sa ating parang Tagalog, at nagagalak din tayo kahit dumaranas tayo ng mga paghihirap. Yung paghihirap, nahirapan ka sa school, nahirapan ka sa yung pagpapakabuhig mo, nahirapan sa lahat ng hirap. Dito, problema, general. Ito, dumaranas tayo ng paghihirap. Dahil, sabi niyo, nagagalak din tayo kahit na dumadanas tayo ng paghihirap dahil, ito ang maganda, dahil natututo tayong magtiis. So, may purpose pa rin ang Panginoon. So, yung troubles, paghihirap, problema na dumarating, maganda rin. Pwede nyo ilista makapugtan ko, may naging quote dito. Every problem, right? Every problem has a purpose. Every problem has a purpose. Kung aton ko, ibubutan mo aton kasing-kasing bilang mga sumurunod ni Kristo, na dahil ang mga paghihirap, yung problema na dumating sa atin, yung troubles, tribulation, dumating sa atin, every problem, trials, may purpose. Amen? Diba? Na wala, kahit anong problema, anong trials dumating, every problem has a purpose. May purpose. Sabi na po sa Pablo, bisang pa may kahirapan, dahil natututo tayong mag-tiis. So may, pagkatapos mong dumanas ng problema, pagsubok lahat pagkatapos ma-overcome mo, nagiging matatag ka. Amen? Sabi dito, kahit may mga problema tayo, kasi pag nahihirapan tayo, natututo tayong mag-tiis. Nahihirapan tayo. Kasi pag blessing, maganda yung buhay natin, hindi man tayo nakakakuha, hindi tayo wala tayong natututunan pag lahat blessing. Kasi pasasalamatan. Pero pag may problema,
pagsubok na dumating, doon tayo natututo na magtiis, magpatuloy sa paglilingkod, mga kapatid. So, sabi dito, alam natin na ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. Ito po, mga kapatid. Anong purpose? Bakit may pagtitiis? Para ma-develop ang atong karakter, ang atong kinaihan, ang atong attitude, ang atong ugali. Amen? Marang kang makabugtan ko, pagkabutan ng langit, diri karir, diri ang atong natapos, ang atong ipapakita ang Diyos. Diri ang matagkumpay ng negosyo, diri ang damo ang material ng mga bagay. Lord, marami akong sasakyan, may jet plane ako, may mansion ako, Lord, marami. Hindi yan titingnan ng Diyos. Amen? Ang titingnan ng ating Panginoon yung ating karakter, ang ating ugali. Amen? Ugali na kagaya ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tingin ng ating Diyos Ama sa ating Panginoon, sabi sa Mark, no? Yung Mark series natin, ano ang sabi ng binautismo si Jesus? Ano ang voice? Ang boses sa ikang halangit? This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Kinalugdan ng Ama ang ating Panginoon si Kristo. Ngayon, kung maging kagaya tayo ng ating Panginoon, maging i-adapt natin ang ugali ng ating Diyos si Kristo, magiging well blessed yan ang Ginoo ng ating Diyos. Diba, sa So, ang purpose ng Diyos, ang atong karakter ma-develop. So, may problema, sige lang, dahil na makabugtan kung magtiis, magpatuloy lang sa paglilingkod, magpatuloy sa pag-serve sa Panginoon kasi ma-develop ang ating pagtitiis at yung karakter natin dito sa Pinoy version. Dahil sa pagtitiis, nagiging matibay ang karakter natin. Ang ating kinaiha, ano kita makabugtan. Kaya ang ating ipipresenta sa Diyos. Kung kagaya pa kita ni Kristo o hindi. Hindi natin ipipresent sa Diyos, Lord, engineer ako. Doktor ako. Hindi po. Marami akong pera, Lord. Hindi. Ang titingan ng Diyos, Lord, sa buong buhay ko, ginaya ko po ang iyong buktong na anak, ang Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Dito, sabi ng Panginoon sa Marcos, wala dyan, dito sa ating pwedeng lista, sinabi niya sa kanila, para akong mamamatay sa labis na kalungkutan. Ito po'y sinabi ng aming Panginoon, Mark 14:32. Under friends, number 1 po mga kapatid, God uses trouble to trust Him. So, ang aming Panginoon Kristo, nagbigay ng halimbawa. Grabe. Grabe po. Ini nga sitwasyon makabukan ko, sunod nga, balik, ini nga gabi, pagkabuwas na iraraysan ka, i-feel daw natin, bukas, bibitayo na, iraraysan namin. Yung pagka may mga balita na, may mga pelikula na sa rin, pag bibitayo na ang preso, ano yung rin nga kaunon? Spaghetti, lechon manok, katanan, ipapakaw na yung buwas, alas 7 aga, bibitayo ka na. Pero mapit ko di ka lang makakakaw, nakabutan ng spaghetti, mabutan na. So, ganyan nga sitwasyon makabutan ko, ang feeling ng ating Diyos Kristo, Pinoon sa Kristo, para kung mamamatay sa labis na kalungkutan. Diri ang kaya makabutan ko. Ayaw niya sana. Pero bilang masunuring anak ng Panginoon, sa Mark 14:36, sinabi niya, Ama, sabi niya, magagawa niyo ang lahat ng bagay kung maaari. Ilayo niyo sa akin ang mga paghihirap na darating. Diba? Si Jesus nga yun, nadirin niya nga, kumbaga, nadirin niya nga, harapin kumbaga, kung naiya na, yung hirap. Pero sabi niya, ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban niya. Not my will, but your will be done.
Yan ang ugali ng ating Panginoon. So, ginagamit ang troubles, yung paghihirap, para magsabi kita, mag-trust kita iya. Alam naman natin, kaya ng Diyos magkaroon ng solusyon. Yung problema natin, usalakan may solusyon kagad. Pero ipinapahintulot ng Diyos yung mahirapan tayo. Para sa ating kahirapan, sa mga problema, matuto tayong mag-trust. Matuto tayong magtiwala sa Kanya. Lord, marang ako, kaya mo yung problema, wala posible mo. Pero kung itutugot ng Diyos na magpuri ka, maghirap tayo, mahirapan tayo, Lord, parang ayaw ko na ito, Panginoon, ayaw ko na ito. Surrender na po ako, Panginoon, pero not my way, hindi po aking kalooban, kundi ay yung dakilang kalooban. Amen? Sabihan po mga kapatid, sabi pa dito, sa 2 Corinthians 4:17, sapagkat ang mga paghihirap na dinaranas namin sa mundo ito ay panandalian lamang. Say amen. Amen. Hinot na kukuryan na ay narapag kita sa kamot, masaling kita usahay, Brad, mapuri nila kapagutangan, parang hindi ko na kaya. Dili sugod, grabe niya yung problema nga akong dindadanas talaga. Pero sa rin ang Biblia, na tanan nga ang lahat ng dinadanas natin, dinanas po ng lahat ng tanong. Kasi ang dinanas, dindanas. Maraming Tagalog, ano? Nga tanan nga mga problema nga umagi na experience ng tao, ako sa katao, di lang yan ang experience, kundi batag ko sa akin. Natul ba kami ito? Hilula kay ko na pinidinig ka. 85, 84, so dito. Dapat na experience nila. Kung papakain mo tayo makabutan ko nga mga problema, masing hindi ako, Lula, amoy niya niya, ay sos, kaya mo ito. Kaya nakaranas ito na. So, sabi nito, sapagkat ang mga paghihirap na dinaranas namin sa mundo ito ay pananda ito po, comfort. Ini na atong grabe kapag subok, parang di na natin kaya, di maikukumpara na kinabuhi mo rin katapusan. Yung paghihirap natin ngayon na dinadanas, na experience, hindi maikukumpara sa million of years, billions of years, trillions of years everlasting, di makukumpara. Sabi dito, panandali lamang at hindi namin gaanong mabigat at dahil sa aming mga paghirap, may inyandang gantimpala ang Diyos para sa amin na nanatili magpakailanman at hindi mapapantayan. Di mapapantayan ang nahahatag ng Diyos. Diba? 70 years old ka, 80 years old, may mga pagsubok. Grabe niya yung pagsubok, diri. Kung diri may kukumpara ang eternidad na ihatag ng Diyos haapon pag-alaga na Ginoo. Sabi, kung may mga pagsubok, may mga kahirapan, alam pa natin may purpose ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Pangalawa, mga kapatid, God uses temptation. Temptation. Tukso. God uses temptation to teach us to obey Him. Yung temptation, mga kapatid, hindi po kasalanan. Amen? Say amen. Ang tukso, kay sila patrabaho demonyo, ang demons, satanas, nga manukso niya. So, ang tukso, dili kasalanan. No? Ang temptation, dili kasalanan. Ang kasalanan, kung ika magpadala. Diba? Tinukso ka, tinukso tayo, nandiyan lang yan. Sarimpahan sa nga, preacher, makabugtan ko, hindi natin mapipigilan yung ibon na lumipad atong ulman, di ba? Hindi natin mapigilan ang mga tamsi nga nalabay ng atong ulo. Naagila. Hindi natin napapugan. Pero, kung hahayaan natin nga mamugad ang ibon, ang tamsi, hindi na atong ulo, ura-ura naman ito. Di ba?
Okay, nakanila ito ng mga, nalabay na ito ng mga ibon, ng mga tamsi, naagila ito. Pero ay natin tubutan nga maghimo yung pugad yan na ulo, hindi pa yung magpunay. Ura-ura na ito. So ang temptation amo gihapon, naabot ito, mga tokso makabutan ko. So hindi, ginagamit ito gihapon Diyos, ginpahintulutan ito ng Diyos, pero klaro natin, diri ang Diyos tokso. Amen? Diri niya tokso. Buhat, han kaaway, nakaamok yung trabaho, manokso. Ngayon, bakit pinahintulot ng Panginoon ang matokso? Para bila makita kung ano masunod kita kung hindi. Amen? So, di patugot niya ang temptation para mag-decide kita whether we obey or magpadara ng tukso. Maging ating Panginoon Kristo sa Matthew 4:1, maging ating Panginoon Kristo dinala din o tinokso din. Sabi sa Matthew 4:1, pagkatapos dito, dinala ng banal na Espiritu si Jesus sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Minsan iniisip ko, bakit dinala pa siya ng Espiritu? Sana, di ba, ating prayer, Lord, ilayo mo kami sa tukso. Pero ito, mga kapatid, dinala talaga siya ng Espiritu, mga kapatid, sa ilang upang tuksuhin. So parang ayaw man natin, pero di na ako malidevelop. Kaya kasi Ginoo ayaw. Sabi, kumbaga nagkipre kita, Ginoo, natin ako mamatokso, ihirayo ito ng mga tokso, pero alam ko ito makabugtuhan ko. Amen? Say, nasa kay Haji, nasa kay Haji pagkabugtuhan ko, itong pamadog, itong mga kababahinan, mga kalalaki ng mga kabugtuhan ko, please kaya pagkabugtuhan ko. Ginoo! May daw sa nabata na makabugtuhan ko, pahinit ko na Ginoo. Pag nagawa siya pastoral house, pag nakikita niya ang mga babae, mga babae, sisters, mga kabutan ko, nire-rebuke niya, Jesus' name! Pagkalasan pa ito. Kasi nandiri yung matukma ko niya, pati yung magkasala mo. So yung tukso, hindi kasalanan. Pero kung mag-uuyunan mo, yun ang kasalanan. Yung makita ng kabutan ko, ikon talaga ito. May isang nabari ako kung Israel kayo na pumikita. Hallelujah, Jesus' name! May labong makabugtod, kungatan talaga, hindi mo nakikita. So parang pray natin, ilayo tayo sa tukso. Nandyan talaga yung mga kapatid. Pero di na makikita ang ating pagtubig, ang pagsunod. Dumating man yan, kasi may mga tukso mga kapatid. Sa halimbawa, may offer na mo, trabaho. May offer na yung trabaho, pero di ka na magsisimba. Halimbawa, kung isang nga organization, mag-offer ng trabaho, pero magiging Muslim ka, o magiging iba kang religion, makabutan ko, hindi mo nakikilala ni Jesus Christ as God, as Savior, mga kapatid. Matukso ka nga, kasaya ka. So marami mga bagay na dipipilian natin na trabaho. Sa natutukso na trabaho, dako masweldo, pero mawara ka Ginoo. Tukso ito mga kapatid. May offer na yung alin trabaho, pero mawala ka sa paglilingkod sa Panginoon. Saan pipiliin mo? Isang natutukso kita, makabutan ko, barkada, or pag-alagad na Diyos, unahan mo ba ang barkada o ang Diyos? So, nandyan yan po. Marami pong mga bagay na ginagawa ang kaaway, temptation, para mayroon yung itabi. Hebrews 4:15, sabi, yung lista makabutan ko, Hebrews 4:15, si Jesus, sabi dito, nadarama rin ang ating unang pare si Jesus ang lahat ng kainaan natin dahil naranasan din niya ang lahat ng pagsubok. So, maray kita rason na, Lord, kay Ginoo ka man, maray kayo makaagi kami, kay tao man na kami. Kasi kita nga, Jesus, kaya niya na-overcome niya ang pagsubok kay Diyos siya. Pero kita kay tao, di na ito mahirap. Di, makabutan ko.
umabigyan ang Ginoong pagsubok. Dahil naranasan din niya ang lahat ng pagsubok dumating sa atin. Pero, sabi dito, pero hindi siya nagkasala. Tinukso din si Jesus. Lahat, grabe ang ginawa ng diablo. Pero hindi siya nagkasala. Ay ka ba makabugang ka, tampalukon ka din? Tampalukon ka? Yayabukon ka? Ginraisan nga? Ay, ako kasala. 1 Corinthians 10:13. Walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Kaya sinabi natin kanina mga kapatid. Ngunit maasahan natin na ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan subukin na higit sa ating makakaya. Amen? Ayo, grabe ka pagsubok. Diri makabutan ko. Waray pagsubok na diri. Di mahatag ang isang pagsubok na diri natin makakaya. Pag hatag ito ng pagsubok ay mga problema, trials, makakaya mo ito. Kasi hindi niyo, wala. Ngunit maasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayang subukin na higit sa ating makakaya. So pag may naabot, kaya kayo makabutan ko. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan nito. Para pagkanatal ng Panginoon. Gumagawa pa rin ang paraan. Ang Panginoon sa mga pagsubok na dumarating, gumagawa pa rin ang paraan makabutan yung tokso, temptation na naabot makabutan ko. Sabi pa sa John 14:15, kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. If you love me, keep my commandments. So yung sa temptation, God uses temptation to teach us to obey. So yung mga temptation na dumating, makikita na ng Diyos doon kung tayo ba ay sumusunod. Tayo ba ay umibig? Kaya sa ito dito, kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. Ano? Balik daw kita makabutan ko bago kita magtapos. Number 1, God uses trouble to teach us to trust Him. Kadua, God uses temptation. Doon tayo matututong umutin. At ang last po mga kapatid, God uses trespasses to teach us to forgive. Anong trespasses? Kasi una yung una mga kapatid is trouble. Trouble mga kapatid. Pinakaitulad ng Panginoon yung trouble, paghihirap, tribulation. Pangalawa, yung temptation, gawa ng kaaway. Yung pangatlo, ito'y gawa ng tao. Gumagawa. Gawa ng tao saan? Yung pinapahintulutan ng Diyos na may mga tao na gumagawa sila ng mga bagay na masasaktan ka, masasaktan tayo. Nadiri kita niya makabugdan kong masugad nga ang mga taong tamako na aton. Nadiri kita ng mga pero may ada, hindi na kalimutan. Hindi kalimutan sa pangalan na akong mindset. Ini nga kalimutan atong Ginoo kay maupay. At tao lang ang diri maupay ito. Guna-guna makabugdan mo naghihilugin marako. Pero ini nga lugar na earth maupay, pero ang tao na kurap na ang mind di kita makakontrol itong kinabuhdawan. Nagpupuat ko talaga yung marako tayo, ikasi katao. Di mo makontrol. Pero amay ko sa ginagamit ang nasi ng mga trespasses. Nga may mga tao na papakurian ka doon. Pero di na kita tututuan magpasayo. Diyan ba tayo matuturuan magpatawad ka? So ginagamit pala ng Diyos. Kasi pinapahintulutan may mga tao talagang kakalabanan ka, maiinggit sa'yo. Wala naman kung ginagawa. Bakit naiinggit sila sa akin? Di ba na yung makawagin? Tutugot ang Ginoo. Parang mabar kita pagpasayo. Amen? God, this is trespasses. Okay. Trespasses, magawa ito ng tao. So, ito po. Sa Matthew 6:12, sa atin ng Panginoong Kristo sa Lord's Prayer, patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan
tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Di kang elementary, pasaylo kami sugad ng among pagpasaylohan among nakasalahan. Misa ito po'y igdudong kung makabugtog. Misa madaling magsabi, Lord, forgive me, Lord. Ang tanong, tayo ba nagpatawad sa iba? Di ba? Madali magsaling, Ginoo, pasaylo ako, pasaylo ako, pagkabata, tugtog na lang oras, pasaylo ako, Ginoo. Ang feeling natin, pinasaylo na kita. Ang tanong pa ng Panginoon, kita, nagpasaylo ba kita na nagkasala ako? Pag alam natin ito, mga kapatid, na magpatawad sa iba, sabi ng verse na yan, kung magpatawad kayo sa nagkasala sa inyo, patatawagan kayo ng inyong Ama na sa langit. Ngunit kung hindi kayo marunong magpatawad sa mga taong nagkasala sa inyo, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Amen? So, ito po, trespass, magawa ng tao. Ang ating Panginoon, gaano man maupay ang Ginoo kay iya mga tao, nagtambal ang mga balatian, mga may leprosy, gintambal niya. Tapos ang pinakadapat pa niya gibuhat para makatawan, ginhalad niya ang niya kinabuhi, digto sa krus. Nagparaysan niya, nagpakamatay niya para kasalanan ng tao. Napakagandang bagay na ginawa ng Panginoong Kristo. Pero anong ginawa sa kanya ng tao? Matthew 57:39-40. Ininsulto si Jesus ng mga taong napapadaan ko. Marang kita the word insulto, di ba? Mupay yung natawid ang ating Diyos pero ininsulto pala ihapon. Ininsulto si Jesus ng mga taong napadaan doon, napapainin sila, sinasabi, hindi ba't sinasabi mong gigibahin mo ang templo at muli mong itatayo sa loob ng 3 araw? Bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili? Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Grabe nga pang-insulto. Pagtamay na Ginoo, ay iya kinabuhi. Ginawa niya ang magandang bagay para sa lahat, maging sa atin. Pero itong nangyari mga kapatid, ininsulto ka. Amen? Ininsulto. Ikaw ni Kristo, kumawa ka dyan. Sabi mo, ililigtas mo, ikaw magliligtas ng buong mundo. Bakit nakapako ka dyan? Sa inaabot kita at na makabutan ko. Nasa yung mga born again ka mo. Diba? Masakit makabutan, naghihimo kayo maupay, nagsishare ka, nagpipray ka para ito. Pero may mga tao talaga. Praise God nga. Siya dyan. Ang magkira role, kalimutan siguro. Ininsulto makabutan. Tingnan pa natin yung response sa ating Panginoon. Hindi siya nagsalita ng masama mga kapatid. Hindi pa. 1 Peter 2:23, ininsulto na naman. Ininsulto siya, pero hindi siya gumanti ng insulto. 1 Peter 2:23, ininsulto siya, pero hindi siya gumanti ng insulto. Pinahirapan siya, pero hindi siya nagbanta. Ipinagkatiwala niya ang lahat sa Diyos na humahatol ng makatarungan. So yan po mga kapatid. Praise God. God uses trespassers to teach us mga kapatid to forgive. Matuto tayo mo. Ang Panginoon, grabe ang ginawa niya. Maganda lahat, maganda ginawa niya. Walang bagay na hindi magandang ginawa ng Panginoon, pero ininsulta pa rin siya. Sinabihan pa rin siya ng masama. So, ano ang response niya? Kanina binasa natin nang siya ay pinapot doon sa krus. Dalawang kamay, pinapot. Nasabi nga sa verse kanina, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Siguro sa Diyos. Hindi ko lang nakita ng mga kabutan. Sinabi niya, nakakaisa niya, kasi alam ko naman, nag-isip ako mga kapatid. So sabi ng Panginoon,
Hindi ba niya alam ng mga taong nagpako na nagpako sila? Tinusok ang iya, tagiliran makapag. Hindi ba nila alam? Hindi nila alam. Sabi ng Biblia, hindi nila alam. Kasi kung alam nila, ang pinapako nila mga kapatid ay anak ng Diyos, galing sa Diyos, hindi nila papakuin. Pero sa pagkat hindi nila alam. Kaya yung mga tao na nagsasabi sa atin, mga burod again, mga hallelujah kayo, di nila maaramit atin. Unawa na. Patawarin natin sila sa pagkat hindi nila alam. Diba, mga burod, saan na persecution, mga burod again, mga punta mo, mga sabihin. Hindi nila alam. Buta nila ka matugunan. So, ang Panginoon, sinabi ko lang sa krus, Father, forgive them. Tawarin mo sa tama, hindi nila nalalaman kung ang ginagawa. Pagpatawad pa rin mga kapatid. Sabi pa mga kapatid, remember that God has forgiven you. Pag alam po natin ito na pinatawad tayo, mahibaro kita pagpasaylo. Amen? Hindi yung dapat na pinasaylo kita. Sabi, yung tawag maraot ko dyan ako. Pero, Lord, gaano man sa karaot, ako maraot dyan ako. Pinasaylo mo nga na akong sana. Ako pa ba? Dahil magpasaylit na tao. Ibabara sa ito sa Lord. Di ba? Wala kayo nung dapat ay ato hinumdum na ba? Pinasaylo nga na ako. Pero kung di rin natin hinumdum, hindi pasaylo kitang Ginoo, magdatanin tayo ng galit. Pero makahindum kita, ako nga niya, makasasarin ko. Pinasaylo ng Diyos, hinugasan ng Diyos. Yan ang tagapagmanan kinabuhi o katapusan. Hindi ko hindi nga mga tao nga pagbuhat na ako ngayon sa'yo. Masasaylo ko ito. Kaya ko nga pinasaylo. Amen? Sabi sa Ephesians 4:32, sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. So maging mabait, maawain, at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos. So remember na pinatawad tayo ng Diyos. Pag aral natin dito, hindi nga tao kasalat, grabe ko, ako nga yung kasalat yan. Sa'yo na ito. Ano pa? Inumduman ko natin makabutan ko. Remember, God is in control of the house. Ang alam ng mga bagay, kontrolado ko ng Diyos. Amen? May other story na Bible makabutan ko, inumduman ko Joseph. Joseph the Dreamer. Kaya kung makita words makabutan. Hey, Joseph the Dreamer, makabutan ko. Biblia, 12 hira magbulog ko, ika-11 hira. Halpag, kaira nga o 12, hiyala ang ginimuan himbado na maupay. Hatiya tatay. Ang bagay. Yung sa nagkapisip na kay Jacob, mga kapatid, bakit si Joseph lang ang ginawa niya ng bado ba, ng maganda, yung iba hindi. Kaya nainggit tuloy yung mga kuya na pinauran niya ni Joseph na Joseph. Ang tinhimuan ng bag na dikulog mo upay. Tapos, tungkol ng inggit ng iyang makabuktuan, nagplano nila na patayon ni Joseph. Ilalabi, papatayon niya, pero may isang mabukto, ay niya pagpatayon. Ibaligya kaya ang Egypt. Medyo kumagi nga, negosyante ni Kadwa Egypt, makabuktan, gimbaligyan niya lahi Joseph. Ngayon, hindi nga bata makabutan ko, dumako niya at Egypt, tapos may ito tapat niya Ginoo, gimpromote niya. Diba? Amen? Kung hindi makakapasa kita yung makabutan, pinagpala siya. At sa panatili niya doon sa Egypt, nahimo niya ang gobernador. Amen? Itagan niya high position doon na Egypt. Kaya nakaputan nga tanan, makabutan ko. Right man niya, king. Panahon na niya makakanak, ito hakanaan, nagkukuro. Dito na Egypt ang may pagkaon, tumalto ang makabutuan. Tumalto ang makabutuan. Saka di naman niya nakakalagang katuig. Di niya nakilala ka, kaya di papalitan ngayon. Ang kaya bugto na gusto niya patayon, ipakaon na yun, patayon, yung baligyan kanira. Pero wala nila magpunahunang, ito nga
bata, ito nga ira papalitan, si Joseph na ngayon. Amen? Sige daw, hulo na natin ako. Ang nagbuhat kayo ng marao, tamay ka, tapos yan ang madao pa rin mo, mangangawa ang bulig. Doon po buhay pa ako. Doon po tamak-tamak. Yan ang madao pa. Pero ni Joseph, kanya kabuktuan, lumuhod dahil ito bangan. Napalit, mahal na kuat, gobernador, mapalit kami pagkaon kay gutom dito kanaan. Si Joseph, waray niya magtanongin, galit kaya kasing klase. Ganun po pagpapatawad mo. Amen? God is in control. Sabi pa dito sa Genesis 20, last verse pa natin makabuktan po. Sabi ni Joseph, but as for you, you thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass, as it is this day, to save much people alive. Sabi ko yung Joseph makabuktan po. Ang pagpapakilala na niya kay kabuktuan, tinukuha niya ang yakalo, nagpasagot niya, nalulutan niya mga kuya, yung mga kuya o mga sumunod. Ako ni Joseph, gobernador na. Tapos, akong iyo ginlabo, akong iyo halos patayon, adin ako yan. At ibang kabuktuan niya, nahadlok na. Naguna-una mga buwis ko ni Joseph. Ay, kita niya na. Yan na kay gobernador na niya. Papatayin kita hindi. Ang bata pa ini, gilabog tayo ini. Daog-daog ka, papatayin ka ni Joseph. Naguna-una niya. Pero sa ni Joseph, but as for you, ito evil against me. Maraot and yung buhat na hapon. Pero but God meant it. Then, it-entito. Hindi mo nga maupay din. Kindara ako din, gintamay ako niyo, gindaw ako niyo, pero may plano ang Diyos, hiningat na na. Para di nila kamo ang masay, kundi daw ang mga katawan ang masiba. Palakparan po natin ang atas po sa mga Diyos. So, atong pinabuhay mga katawan, magkatamay-tamay na aton. Praise God. May plano dida ang atong buhay ng Diyos. Mabalik pa kita pagpasayo. Kaya hiningat na ang plano ng Diyos. May mga testimony nga saan may mga gintatamay-tamay, isang Krisyano, gintatamay niya, gintipersidod niya, ay, pag sinimbawan sa kanili, sigilan niya, pray, makabugtan ko, pero katuig, ginsiran ko niya, ito ngayon, nagkatamay niya, sa kaadlaw, umupod. Pagkatin niya ang simbahan, sini mo, okay, man ngayon niya magibukuhan. Sorry, kay kasaling ko yung pag sinimbahan, pag binasambay, wala ila pulos, pero yan ang ako nakatin na, maupay nga ang ating mo gibubuhat para may ang hagin mo. Di ba? Kusay, parang mga nagkatamay na ato, parang dinanong ako sa iyo. Pero kung magpapadala na kita ng plano ng Diyos, may plano pala ang Ginoo na ikauupay. Isa pa man niya ako si Pablo, persecutor niya ako, gusto niya patayo ng mga Krisyano, pero may plano ang Diyos para niya ginagawa. Karoon na kita pagpasayo, makabugtan ko, mas maupay, may ganti ang Diyos para ito. Last verse natin makabugtan ko, sabay-sabay natin basahin sa Romans 8:17, at bilang mga anak, mga tagapagmana tayo ng Diyos, at kasama ng Kristo, na magmamana ng mga pagpapalang inilaan niya, sapagkat kung magbilis tayo, kagaya ni Kristo noon, dahil ang araw na paramahan din tayong kasama. Isang palakpak para sa Diyos. Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. So mga kapatid, sa hapon ito, makabugtuan ko na makabuti ko ng ating Panginoon. Ang pagsunod sa Panginoon hindi basta-basta. Pero pag isurrender natin, yung inawit natin kanina, Lord, surrender ko. Oh, today, Lord, ibibigay ko. Pero di tayo makakapili, Lord. Gusto kong sumunod, pero gusto ko lang walang trials. Walang tukso. Walang mga taong mag-aapi sa atin. Gusto kong sumunod sa iyo, Lord. Hindi ganon. Amen? May mga trials yan.
may temptation, may mga taong aapihin tayo, i-insultuhin tayo dito. Lord, I surrender all to you. As a disciple, as a follower of Jesus Christ, Lord, I surrender all. Amen. Praise God. Tayo muna ay tumayo mga kapatid at mayroon tayong oras kaunti mga kapatid ating pag-awitan. Chorus lang, I surrender all. Praise God. Hallelujah. Habang inaawit natin ito na ang ating prayers, napakahirap sumunod sa Panginoon. Pero Lord, kakayanin mo natin. Sapagkat ang sabi ng Biblia, kung tayo ay nagtiis, kakayanin ni Kristo. Kung paano siya pinagpala ng Panginoon, tinanggap niya ang pagpapala. Maging tayo din mga tatanggapin din natin ang buhay na walang hanggan, kagaya ni Kristo. Dakilang Ama, mga Panginoon sa lahat, nagpapasalamat kami sa hapon ito. Sa iyong mga banal na salita na aming pinapag-aralan. Buli kami, Ginoo, sa aming pagsunod. Marang kami na ada ang mga pagsubok, yung kahirapan, yung mga problema sa aming mga buhay. Pinapaitulad niyo po, Panginoon. Maging ang mga temptation, yung mga taong gagawa ng masama para sa amin. Lahat ng yan, Panginoon, ginagamit niyo po upang kami ay maging kagaya ng iyong anak, aming Panginoon si Kristo. Ang aming dalangin sa hapon ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Hindi namin kaya sa ganang aming pagpalaan niyo po ang ating mga kapatiran. Maging kagaya kami na yung buktong na anak aming Panginoon si Kristo. Tulungan niyo po kami sa hapon ito. Lord, totoo, we surrender all ang aming buhay. Aming iaalay sa iyong habag at awa, magkapagpatuloy kami hanggang sa iyong malating na pagpapag. Sa pangalan ng Jesus, say amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ikabalik ng mga naman mga kapagpang ko, praise the Lord, hallelujah. At tuloy-tuloy po tayo sa ating pong gawain, ang bahagi po ng pagbibigay. Praise God, hallelujah. So, ang pagbibigay sa gawain, ito po ay iniisip natin na ang ating ibinibigay ay para po sa pagpapalago ng gawain ng ating Panginoon. So,
We give po mga kapatid, hindi po sa napipilitan po tayo. Alam po natin na ang ating ibinibigay yan po ay para sa Panginoon. Gagamitin yan sa pagpapalago, sa gawain, pagpapalaganap, Ebanghelyo ng ating Panginoon kung saan tayo tinawag ng Diyos. Ito sa tula, yung ating layunin ng Panginoon mangyari na ipangaral pa. 45 barangays dito sa lugar ng kapatid. Kung lulubin ng Panginoon, hayang kita dito, makapagpapang ko, makapanghatan kita, makapag-share kita dito ng Word of God. So, through giving po mga kapatid, hindi lamang sa financial, maging ating sarili, ang ating sarili mga kapatid. Unang-una, ibigay natin ang sarili, offer ang sarili. Sa financial po mga kapatid, ito'y ginagamit para patuloy pangaral ng Panginoon Kaligtasan. Sa pagpalain po ng ating Panginoon, at ako'y manalangin, dakilang Ama, kapangyarihan sa lahat, sa bahagi po ng pagbibigay, we pray to you God sa mga kapatiran pong patuloy na willing po magtumulong, magbigay, offering para sa gawain Panginoon. Gamitin niyo po ito upang patuloy ipangaral, tumaganap ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Pagpalain niyo po ang ating mga kapatiran sa hapon ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise God.
Diyos. At sa ating announcement, tuloy-tuloy po ang ating panambahan every Sunday. At sa mga baguhan, magdala po tayo ng mga tracts, mga kapatid, magbigay po tayo sa mga kilala natin, mga sa hindi kilala. At isang Wednesday, Louie, midweek, mga kapatid, good service po natin, prayer. At yan ang Sabado, doon malungin din na makabalik kami dito niya po ng iba, no? Kabalik kami yung iba. So may nag-estorya ng diyan sa mga balay, Sir Marilyn, pilit at pinumati ang tulong din. So, sa mga pamilya, nalagas na ang pinagtira. Siguro, kung nagpura ang kapuguan po kami mga kapuguan. Pero, salamat ang ginawa ng mga tao na impinasado na pagpamati ang tulong ng ating Panginoon. Salamat ng Diyos. Ngayon, atong pagkatapos, tayo po na ay mayroon para sa
Kaya bless pa kita na kanan. Let's give a round of applause to our Lord, our Savior, Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you. Okay, let's close with time prayer. Let's bow our heads in reverence to our Lord. Heavenly Father, we thank you once again, Lord, for the time we've spent in your presence. Father God, we thank you for the worship, the word, and the fellowship we've shared today. We surrender everything to you, Lord, whatever your plans are for us. Father, as we go from this place, empower us to be bold in our faith. Father, we ask, Lord, to bless these tracts, that it may reach a lost soul, and that whoever reads it, oh God, that they may be saved, and that your Son Jesus Christ and the Holy Spirit will live in them. Lord, we pray to carry your light into the world and to share the good news of Jesus Christ with all we need. Fill us with a passion for the lost and a heart to serve. Father God, we may make disciples of all nations. You have taught us everything in our lessons, in our Bible studies, Lord. Let it be implanted in our hearts to go out, to serve you, and again, Lord, with boldness to spread the word of your Son, Jesus Christ, as you have commanded us. Help us to live out the message of salvation with love and grace, and may our lives reflect your glory, O God. We pray all this in the name of your mighty Son, Jesus Christ, and all God's people say, Amen.